Hi everyone, it's me again and welcome back to my channel. So for today's video, gagawa ulit tayo ng masarap na tinapay. We call it wool roll bread with chocolate chip kasi papalamanan natin siya ng chocolate chip. For this bread, you can use custard, jam, any filling you want. But for this recipe, gusto ko siya sa chocolate chip. Okay, let's start with our ingredients. I have here bread flour or first class flour, cake flour, and then water, chocolate chip for filling, condensed milk, yogurt, plain, and then sugar, unsalted butter, and then salt, then lastly our yeast. Okay, ilalagay ko na sa mixing bowl ang mga dry ingredients, yeast, sugar, then cake flour, our bread flour. All dry ingredients except salt. I-dissolve ko siya sa water. Itutunaw po natin si salt dito. And then, next is our condensed milk. Our yogurt. Lastly, our butter, unsalted butter. Last po siya. So, I need to mix it first again. Meron pa kasing buo-buong asin. So, dapat totally dissolved. So, konti lang yung gagawin ko. This is 3 6x3 na cake pan ang magagawa niya. Tatlong recipe na siya na 6x3 na round cake pan. Then, speed number 1 lang muna tayo. Baka magtalsik yung dry ingredients. Okay, once na ganyan na itsura ng ating dough, it's time to add our unsalted butter, speed number 1 ulit hanggang ma-mix ulit siya. Then, pwede natin siyang i-high speed. Okay, everyone. So, sobrang lagkit to kanina. So, as you can see, yung dough bowl natin, halos malinis na ng dough. So, meaning, okay na yan pag ganyan. We need to check our dough. Kasi kapag na-over mix, namamatay ang yeast kasi kaiikot, yung friction ng pag-ikot, namamatay yung yeast. Makikita nyo naman ang kinis. Kanina to, sobrang lagkit. Huwag kayong matakot pag ganon. Magiging okay po yan pag na-form na yung gluten and gliatinine ng flour, which is the protein. Magiging okay po yan. So, ganito kaganda yung dough natin. Then, kukuha ako ng maliit, then stretch. Window pane test ang tawag dito. So, ganyan siya katibay. Ganyan siya kapag binanat nyo siya. So, makinis. So, yung working table or area, i-grease nyo siya ng shortening or lard para hindi po siya dumikit. Then, form into a bowl. Yan, para ganda ng dough natin, ang ganda ng pagkalagkit. Yung ating dough, kabuuan ng dough. Kasi i-divide ko siya into 9 pieces kasi tatlo. So 1180 divided by 9 pieces na bola. So let's say 131 or 132. 131 each, okay? Siyam na piraso po kasi, kaya 131 bawat piraso. 130 to 131 grams each. 9 pieces, 9 pieces.
sayang po kasi yung mga recipe ko na naaral ko sa ibang bansa 'pag hindi ko na-share kasi binubukat-kat kinakalkal ko po, ang dami sa files. So sayang, i-share ko na lang sa inyo. So maganda yung recipe natin kasi may yogurt. So iba-iba yung mga it's up to you, yung mga tinuro kong mga bread sa nauna kong YouTube channel, marami naman po siyang nagagawa no na iba-ibang tinapay. But mamili kayo dun kung ano yung pinaka the best. So next, magtuturo din po ako ng may wheat. I-free ko din yun. So ito yung natutunan ko sa Thailand. 'Di ba? Buo natin siyang nire-rest sa kanila diretso. So doon ako natuwa sa kanila. Sabi ko bagong technique yun ha. Sabi ko doon ako nagulat. Okay. Okay, sakto. So gagawin natin, pipigurahin natin siya, bibilugin natin. And then, ire-rest natin siya ng 15 minutes. So, medyo malagkit po yung dough ha. So, kailangan nag-grease kayo or nagda-dusting. Mamaya mababawasan na yung lagkit niya mamaya kasi magkukunto aalsa. Okay, i-rest natin siya ng 20 to 30 minutes. So 20 minutes, it's fine. Yan. Kailangan niyang umalsa ng 20 minutes to 30 minutes. And then, habang pinapaalsa natin siya, timer ko lang po. Sige, gawin ko na lang 30 minutes. And then, I have spring form pan or kahit hindi siya spring form pan, i-grease nyo lang ng maayos, maalis siya. I think this is 4 or 3. Wait nga lang po para clarify. Confirm, 6x3. 6x3 yung loaf pan natin. Loaf pan, cake pan. Spring form or non-spring form na round pan na 6x3, i-grease nyo lang po ng maayos. Ito kasi available ko, pero okay din na spring form pan yung gagamitin natin. It's better, butter, pero very expensive. Shortening or lard na lang po can do. Okay. So, ganyan lang po kabilis gumawa ng wool roll bread with chocolate chip. So, kailangan niyang ma-rest ng medyo mahaba because isang roll lang po yan. So, kailangan natin i-rest siya ng medyo mahaba yung ating dough. So, after 30 minutes or 20 to 30 minutes, so ito na yung dough natin. Umalsa siya. Gagawa tayo ng ganyan po, paoblong.
Okay. So, okay na to. Yung kalahati, dito tayo sa kalahati. Yan. So, mas manipis, mas maganda ha. Then, pwede kong i-stretch yung sa taas. 2 tablespoons of chocolate chips. 2 tablespoons. Okay? Sa bawat roll. Then fold. Ganyan natin siya. Para achieve yung yan. So, isa pa. Konting dust ng floor ha, para hindi dumikit. Okay, ilalagay na natin siya sa pan. Na naka-ready. So, ang gagawin ko dito is pa-triangle. Pa-triangle po siya. Yan. So, dapat daganan nyo yung ha, yung nagpinaglahan natin. Madaganan dapat yan para hindi magpakita. Yan. So, ganito po dapat yung itsura. So, ito na yung ating finished product. 3 piraso. So, after 1 hour, 45 minutes to 1 hour, dapat mapuno to. Mapuno niya yung yung cake pan. Then, saka natin siya i-bake for 30 to 45 minutes to 1 hour. Hi everyone! Ito na po siya after 1 hour nating pinaalsa. Yan. Look. Ganda. Ito sumasabog na siya. Ito yung nauna kasing na roll. So, and then, it's either milk ang pang-brush nyo or melted butter. But mine, I love melted butter ang binabrush ko sa aking tinapay bago i-bake. Mas mabango pa. Mas masarap po kasi and mas malambot. But, milk can do. Fresh milk. Pero butter, iba. So, medyo dahan-dahan lang po yung pagbabrush kasi baka ma-deflate po siya.
Okay? Okay, preheated na yung oven natin at 350 Fahrenheit. And then, let's bake our wool roll bread for about 30 minutes to 45 minutes hanggang mag-brown yung top. 180 degrees Celsius, 350 in Fahrenheit. Okay, everyone, after 30 minutes of baking, ito na yung ating finished product. So, ang sarap at ang bango niya. Then, mamaya papakita ko siya paano aalisin. Kailangan palamigin muna natin siya ng bahagya para maalis po natin yung ating tinapay sapat. Madali lang po siya alisin. Okay po, aalisin ko na siya. Gagamit lang kayo ng spatula, icing spatula, paikot. Yan. So, ang tinapay, hindi naman po siya ganun kadikit. Then, so hindi ko muna tatanggalin yung plato sa ilalim kasi nagmamarka yung gilid. Ito, ang ganda, lambot, tas ang bango. Gusto ko na siyang kainin actually. Irresistible. Check nyo lang pag may dumikit sa gilid.